Hello guys. Wala kasi akong magawa kasi nagkantay ako, di ba? So, vlog ako ng vlog. Anyway, ito yung ano ko. Ito yung old fashion kasi in order ko pero wala silang old fashion kaya binigyan niya ako ng ganito. Pero ito na yung almusal ko. Kwento ko lang sa inyo guys kasi usually dito marami ako nakakausap ng mga Pilipino. Hindi ko lang sila ma-interview kasi ayaw naman nilang mapakita eh. Ako na lang magsasabi. Dito kasi dati 15 lang din yung minimum nila. Kagaya sa amin dun sa Calgary 15. Pero dito 18 na daw sila kasi nandito na sa city proper eh. Tsaka, alam nyo ba, ang cost of living dito is mahal. Sabi pa nila, yung bahay, sa amin kasi, sa Calgary, 500 sa akin na bahay, 100 utilities, so $600 lang. Sa Brooks, may 450, may 500, may 400, may ganun. Pero 350 kami dati nung nakaraan. Sabi nila, mahirap dito na kung isa lang yung trabaho mo kasi hindi talaga kakasya. Kung regular rate ka lang, usually 1.3 lang yung masasahod mo sa isang kinsinas. Hindi enough sa mga bayarin. Kaya alam mo ba, mas maganda pa rin dito kumpara sa Pilipinas pero yung nagiging buhay ng mga OFW dito is puro trabaho na lang kasi yung cost of living mataas. Lalo-lalo na pag may sasakyan, may bahay. Pero, yung advantage lang naman dito sa mga Pilipino, pag matagal na dito sa Canada, syempre nakakapag-adjust na sila. Nababayaran na nila yung mga utang, may mga pondo-pondo na rin sila, kunti-kunti. Pero hindi talaga, yung ina-expect natin na mayaman sila. Hoy, walang mayaman dito ng mga OFW, honestly speaking. Yung mayaman lang dito ng mga OFW, yung mga may negosyo. Pero alam mo ba na kahit may negosyo na yan sila, ang dami din nilang babayarin ha. Yung tax dito, ang dami nilang tax, yung building, rental, yung kurente, yung tao. Ganun lang din. Pero pag malakas naman talaga yung business mo, marami naman dito na medyo may kaya kasi malaki na yung business nila. Pero hindi talaga tayo mag-expect na mayaman yung mga Pilipino na nandito sa bansang Canada kasi iba-ibang province, iba-ibang taxes, kaya iba-ibang karanasan din yung ano nila. Like me, di ba? Breadwinner ako. So, kunti lang talaga yung masasave ko kasi ang dami kong bayarin. Padala pa sa Pilipinas. So, nagdidepende na lang kung anong portions ng mga sahod nila mapupunta yung pera nila. Tapos dito pa, mahilig kami dito sa camping. Mahilig sa lakwatsa. Kasi ito lang yung outlet eh. Kaya guys, sa Vancouver, okay lang din naman sila dito eh. Yung may mga Pilipino, maraming mga Pilipino dito. Pero marami silang diskarte na ginagawa para kakasya talaga yung sinasahod. Kasi pag minimum rate ka lang dito sa Vancouver, parang wala lang din. Lalong-lalo na pag may mga bayarin ka. Bahay daw dito, mahal. Apartment, 2,000, 1,000, mahal. Yung room dito, may kasama ka pa daw. Yung kaibigan ko, may kasama din eh. Ate sila. So, kung ikaw lang na room na isa, 800, 900, depende. Yung mga lower konti, away sa city proper. So, hindi rin basta-basta yung mga Pilipino natin na mga kababayan na nandito sa mga ganito, like Vancouver. So, marami ako nakakausap kasi nagkakwentuhan kami, mahilig ako magtanong, magkumpara. Diyan tayo magaling. So, yun lang guys. Sinishare ko lang sa inyo na di rin talaga mahirap yung buhay. Hindi madali yung buhay ng mga Pilipino na nandito din sa Vancouver. Ang dami nilang trabaho para lang matustusan yung mga pangangailangan nila. Kaya kayod sila ng kayod. Kaya yung mga Filipino natin na nasa Canada, nako, workaholic talaga yan kasi pag hindi sila magtrabaho, walang magagawa, walang mangyayari sa buhay nila. Sa buhay namin. Like me, kung hindi ako kikilos, kung isang trabaho lang ako, limitado lang din yung mga kong pera.
So, sinishare ko lang sa inyo guys para at least magka-idea kayo, ganun pala dun sa ano. Kailangan workaholic ka, kailangan masipag ka, matyaga ka. Kasi kung hindi mo dagdagan yung trabaho mo, nagbe-base ka lang sa minimum, kung hindi ka mag-upgrade para malaki yung sahod mo. Kasi yung iba kasi isang trabaho lang pero nag-upgrade sila yung malaki yung sahod. Walang mangyayari sa'yo kung minimum ka lang. Kaya mag-upgrade ka, mag-aaral ka. Kung hindi mo kaya mag-aral, mag-sideline ka. Yung iba nga, nagluluto nga sila, nagbebenta-benta. Dito, alam mo mga businessman na yung mga Pilipino dito nagbebenta ng kahit ano-ano para pandagdag sa kinikita. Ganito dito sa bansang Canada. Until next time, have a good day everyone. Bye-bye.